Hallelujah. Karon manindugta sa bilang pagrespeto sa pagpangaral sa banal na salita, dadalhin po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Nelo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po, ating mahal na kapatid. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po'y magkaisang dumalangin. Let us pray. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, in the precious name of our loving Creator, our dearest Jesus Christ, to the leading prayer of our dearly beloved, Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, we thank you so much for your greatness, O God. Your goodness and your loving kindness is never end, O God, to us. We thank you so much for your wonderful presence, O God. Maraming salamat, O Diyos. Once again, we ask you to please forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness, O God. And we ask you, Lord, to anoint thy word, help me to bring forth thy message, and by the power of darkness, remove all hindrance, doubts, unbelief, and confusion. We command you to cast out in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Palampakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. First and foremost, the highest greeting of praise, thanksgiving, worship, honor, and glory belong to our God alone, ever see, amen. And you always acknowledge to give double honor, respect, our dearly beloved, Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and you always cherish the blessed memories and teachings and the lives of our dearly beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, and to the beloved Almeida children, and to the respective families, to our webcast viewers, praise the Lord. O sa atong tanan, mga kaigsunan diri sa Pitalo, San Fernando, Cebu, mayong gabi. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pagkikinig ng banal na salita ng Diyos. So ang ating pong basahin ang banal na kasulatan dito po sa aklat ng Hebrew, chapter 11, beginning verse 24, 25, 26. Kindly po, mga minamahal, praise the Lord. Ito pong tinatawag na mga minamahal na buhay ni Moses, no? At ito tinatawag na mga minamahal na right, o tinatawag na renewing of choices. Kindly po, praise the Lord. From the book of Hebrews, chapter 11, verses 24 to 26. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Amen. Hebreo Hanon, Kabanatang 11, antara 24 hanggang 26. Sa panampalataya na lumaki na si Moises ay tumangging siya tawaging anak ng babaeng Paraon na pinili pa ang siya tampalasening na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring malaking kayamanan ang kadusaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Ito pong ating topic, mga minamahal. Ito tinatawag na renewal of right choices. Renewal of right choices. Ito po nga pag-renew ba, mga minamahal, ng ating tamang pagpili, ever see, amen. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, sabi po ng Biblia, sa panahon ni Moses, mga minamahal, ang sabi po ng Biblia, kung ating basahin ang banal na kasulatan, nang siya po ay lumaki si Moses dito sa Egypt, at mas pinili pa niya, mga minamahal, na makisama sa mga tao ng Diyos, ever see, amen. Sabi po ng verse 25, mga minamahal, choosing to rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, ever see, amen. Sabi ng Biblia, mas pinili pa niya na siya ay magtiis na kasama ng mga tinatawag na sakripisyo, yung pag-uusig na kasama ng bayan ng Diyos kaysa mag-enjoy siya, yung tinatawag na pleasures of sin for a season.
So mga minamahal, dalawang bagay po ang ating mabibigyan ng pagkakataon ito, na pinilipan ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Ibig sabihin, mga minamahal, every believer faces, mga minamahal, yung tinatawag na the alternative and recurring choices that Moses faced. Meron tinatawag na recurring choices, tinatawag na multiple times of choices, ebarsiman. So si Moses, mga minamahal, meron siyang pinagdaanan na ganito, mga minamahal. Mas pinili pa niya na siya'y makisama sa mga bayan ng Diyos kahit sila'y inuusig doon sa Egypt. Kasi so sa Egypt noon, yung mga Israelita, mga slaves, ebarsiman. Hindi magandang buhay ng mga Israelita sa panahon na sila'y na doon sa Egypt, ebarsiman. Kung ating mababasa ang banal na kasulatan, sila'y pinapahirapan, pinapagtrabaho ng higit sa kanilang makaya. Amen. So sila'y mga tinampalasanan, inaapi doon sa Egypt. Yun ang buhay ng mga Israelita nang sila'y nandoon sa Egypto. Ebarsiman. So balit si Moses, mga minamahal, mas pinili pa niya si makisama doon. Ebarsiman. Mas pinili pa niya siya maghirap na kasama ng bayan ng Diyos kaysa yung tinatawag na kaligayahan o yung kaligayahan na ito'y lumilipas lamang. Ebarsiman. Ebarsiman, praise the Lord muna, mga minamahal. Praise the Lord. Nakuha po natin ang ating pag-aaral. Ebarsiman. So sabi po ng Biblia, ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng silang tinatawag na o inaharap alternative na recurring choices that Moses faced, nakagaya ni Moses na kanyang inarap. Una, to be identified with Christ and God's people along with the persecution that may bring. And another thing, to enjoy the momentary pleasures of sin, transient, maminamahal, do they be. Ebarsiman. So meron po nga kahirapan doon sa Egypt at meron ding kaligayahan doon sa Egypto. Subalit mas pinili ni Moses na kasama niya ang bayan ng Diyos kaysa doon sa Egypto, nagbubuhay sila sa pansamantalang kalayawan o kaligayahan sa pagkakasala. Ebarsiman. So ang bawat Kristiyano tayo ngayon nabubuhay sa paglilingkod sa Diyos, meron din ganito. Every time, mga minamahal, magkaroon tayo ng choice. Ebarsiman. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi lamang isang beses ka ikay magpili. Maraming beses na ikay susubukan para magpili alin ba ang gusto mo, ang gawin ng kalooban ng Diyos o yung tinatawag na mabuhay ka sa pansamantalang kaligayahan sa sanlibutan. Merong tinatawag na enjoy pleasures of sin for a season. Ibig sabihin, habang ang tao ay gumagawa ng kasalanan, merong tinatawag na enjoyment. Ebarsiman. Merong hindi enjoyment habang ang tao ay nagda-drugs, habang ang tao ay nasa bisyo, sa pagsusugal, habang ang tao ay nandoon sa fornication. Ebarsiman. Habang ang tao mo ay nagana doon sa mga kalayawan sa sanlibutan. Merong enjoyment. Kaya nga sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang tao ay nahumaling sa kasalanan sa kalayawan. Ebarsiman. Majority. Ebarsiman. Majority ang mga tao nandoon. Ebarsiman. Hindi natin mapamakita, mga minamahal, kung meron pong mga tinatawag na mga enjoyment sa sanlibutan. Halos mapuno ang mga kolisiyum. Ebarsiman. Halos hindi na may pasok yung mga tao, mga minamahal. Pero kapag ang pag-uusapan ng salita ng Diyos, mga minamahal, kahit libre na, ayaw pa rin pumasok ng tao. Ebarsiman. Kahit magbabayad sila ng mahal, mga minamahal, kahit libo ang babayaran para lamang sila'y pumasok sa mga kolisiyum dahil merong enjoyment doon. Ebarsiman. So mga minamahal, ganun po ang sabi po ng banal na kasulatan. Subalit yung sinasabi po ng Biblia, mga minamahal, there are eternal consequences, mga minamahal,
to our temporal choices. Ever say amen? Meron tinatawag na eternal consequences to our temporal choices. Sa imong pagpili, meron tinatawag na eternal consequences. Halimbawa, pinili mo ang maglingkod sa Diyos. Temporal lang po yun. Ever say amen? Ibig sabihin, mga minamahal na habang naglilingkod sa Diyos, ang buhay natin hindi naman aabot ng 100 taon. Ever say amen? Madalang na lang yung maabot ng 100 taon. Amen? Naglilingkod ka sa Diyos, mga minamahal, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Temporal choices for eternal consequences. Ibig sabihin, kapag naglingkod ka sa Diyos at ginawa mo ang kalooban ng Diyos, merong eternal heaven na nakaantay sa atin. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. At kung ikay naman nagpakabuyo sa pagpakakasala o kasalanan, meron ding eternal consequences. Eternal fire, eternal hell, eternal damnation, eternal punishment. Ever say amen? Kaya ibig sabihin, mga minamahal, there are eternal consequences, mga minamahal, to our temporal choices. Mga minamahal, sa Biblia, marami pong mga taong nagpili. Kagaya po sa panahon, mga minamahal ni Esau. Amen. Si Esau, mga minamahal, pinili niya ang tinatawag na pansamantalang kaligayahan. Ipinagpalit niya yung kanyang birthright. Amen. So mga minamahal, pero si Moses, mas pinili pa ni Moses, mga minamahal, na siya'y maghirap na kasama ng bayan ng Diyos. Tinatampalasanan na kasama ng bayan ng Diyos kaysa doon nagsisikupas na kaligayahan, na pansamantalang kaligayahan sa sanlibutan. Ever say amen. So mga minamahal kong mga kapatid, praise the Lord. Sabi po ng Joshua chapter 24, kindly open your Bible. From the book of Joshua chapter 24 verse 15. From the book of Joshua, chapter 24, verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Josue, Kabanatang 24, ang talata 15. At kung inakala ninyo masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw nito kung sino inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorheyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglingkod kami sa Panginoon. Amen. Ever shout, praise the Lord. So ito po ay maliwanag na sinabi ni Joshua sa kanyang mga kapatid na mga Israelita na sila'y naglilingkod sa Diyos. Kung inakala ninyo na masama na maglingkod sa Diyos, sabi niya, magpili kayo ngayong araw na ito kung sino ang inyong paglingkuran. Ever say amen. Ibig sabihin, mga minamahal, as believers, mga minamahal, o its believers, must continually choose, mga minamahal, whom he or she will serve, mga minamahal, as with Joshua and the Israelites. Amen. So serving the Lord is not merely a one-time choice. We must choose time after time, mga minamahal, to believe, trust, persevere in the faith, and to obey God and His Word. Ever say amen. So meron tayong tinatawag na mga minamahal na continually choose. Tuloy-tuloy. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, kagaya ng mga Israelita, pinagpili pa rin sila. Bagamat marami ng himala nangyari sa buhay nila, at sila'y pinagtanggol ng Diyos sa kanilang mga kaaway, pinakitaan sila ng mga himala dito habang sila'y naglalakbay. Pero mga minamahal, nandun pa rin yung kanilang pag-aalinlangan minsan, nandun pa rin yung kanilang pagtalikod sa mahal na Panginoon. Ever say amen. So ganun din ang bawat isang Kristiyano, mga minamahal, bagamat tayo kinuha na ng Diyos, sa kasalanan, binago na ng Diyos ang ating buhay, binigyan tayo ng banal na Espiritu Santo. Ever say amen. Subalit meron pa rin ganun pangyayari minsan, meron pa rin pinipili ang kalayawan sa sanlibutan, tumatalikod sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ibig sabihin ng Kristiyano, meron kang tinatawag na recurring choice. Ever say amen. Amen. Kung sino ang paglilingkuran mo habang kayo nabubuhay sa daigdig na ito.
So kung maliwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa mahal na Panginoon, gawin mo ang kalooban ng Diyos, sundin mo ang kautusan ng Diyos o hindi. Kaya po sa ating mga Kristiyano, merong ganon. Ever seamen. So mga minamahal, the renewal of right choice, mga minamahal, by the believers involve the fear of the Lord. Amen. Loyalty to the truth, obedience, mga minamahal, from a sincere heart, and renunciation of sin with its tinatawag na associated pleasures. Ever seamen. So, meron tayong gagawin. Kung tayo po mga minamahal ay mag-renew ng choice sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kailangan matakot tayo sa mahal na Panginoon. Ever seamen? Maging loyal tayo sa ating Diyos, sa ating pananampalataya. Ever seamen? Obedience, mga minamahal, tinatawag na from a sincere heart. Pagsunod, kasama yung sincerong pagsunod sa kalooban ng Diyos, and renunciation of sin, talikuran ng kasalanan, mga minamahal, with its associated, tinatawag na pleasures. Ang kalayawan sa libutan, marami. Ever seamen? Talagang kung hindi ka magkaroon ng spiritual values o tinatawag na spiritual vision, madadaya ka ng diablo. Ever seamen? Madadaya ka ng demonyo kung hindi ka magkaroon ng spiritual vision. Isipin mo, maganda ang kalayawan sa libutan. Mga minamahal, talagang madadaya ka ng diablo. Kaya po ang Kristiyano, kinakailangan si Moses, meron isang tinatawag na spiritual, is a man of spiritual values. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Ever seamen? He was a man of spiritual vision. Ibig sabihin, mga minamahal, meron siyang spiritual vision. Iniisip niya kung ano-kano kahalaga ang paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Ever seamen? Dahil meron tayong kaaway, pinipigya tayo ng kaaway. Talagang tayo po ang binibigyan ng mga temptasyon. Ninalagay ang temptasyon sa harap natin. Kaya nga sabi po ng Hebrew chapter 12 verse 1 and 2, pakibasa mo natin, mga minamahal. From the book of Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Amen. Hebreo, Kabanatang 12, ang talatay 1 hanggang 2. Kahit yaman nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi ng mga walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing nilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus, na gumawa sumakdal ng ating pananampalataya, na siyang dahil sa kagalangang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at mupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So tayo po, ang sabi po ng Biblia, kaya nga yamang tayo nakukubkub ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ang sabi po ng Biblia, takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Ever seamen? Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Ever seamen? So ito po ang dapat ang tandain natin. Una, let us aside every weight and that sin, mga minamahal, when that beset us. Lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Itabi natin ang kasalanan. Kapag tayo po'y naglilingkod sa Diyos, hindi naman pwedeng bitbitin natin yung kasalanan. Ever seamen? Hindi ibig sabihin na maglilingkod ako sa Diyos, pero binibitbit mo ang kasalanan, hindi po yun ang tamang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever seamen? Sabi ng banal na kasulatan, itabi natin ang kasalanan na pumipigil sa atin. At takbuhin natin may pagtitiis, and let us run with patience the race that is set before us. Takbuhin natin may pagtitiis, ang takbuhin
inilagay sa harap natin. Ibig sabihin kasama yung pagtitiis. Ever say amen? Ang ibig sabihin, the race is the lifelong test of faith in the Word. Ang race mo, ito po'y pagsubok na nakalagay sa ating harapan. Ever say amen? Takbuhin natin ang takbuhin inilagay ng Diyos sa harap natin. Isabi natin ang kasalanan. Ever say amen? And looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Masdan natin si Jesus na siya'y sumakdal at magtatapos ng ating pananampalataya. Ever say amen? Ibig sabihin, mga minamahal, tayo pong abang sa'y tumatakbo. Takbuhin natin na may pagtitiis with awareness. Mga minamahal, that our greatest, mga minamahal, tinatawag na danger is to temptation to live, to give up and yield to sin. To give up and yield to sin. Ito ang kalaban natin. Baka ikaw ay mapagod at tumigil na, maminamahal. The danger is the temptation that to give up and yield to sin and to return to the country from whence we came out at bumalik tayo sa sanlibutan. Ever say amen? So ang bawat isa sa atin, sinasabi ng Biblia, ito'y maliwanag. We are, sabi ng verse 1 ng Hebrew chapter 12, no? We are compassed about with so great cloud of witnesses. Tayo po'y napapalibutan ng makapal na bilang ng mga saksi. Ibig sabihin, maraming saksi sa ating paglilingkod sa Diyos. Ever say amen? Maraming patutuo. Ever say amen? Na tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Napakaganda ng patutuo kanina. Napakaraming reseta ang doktor na binigay, pero pagdating dito sa Cebu, tinapon lahat at siya'y sumampalataya, nagpuri sa mahal na Panginoon, pinanlangin ng mga preachers, karakadaka, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Compassed about with so great cloud of witnesses. Tayo po'y napapalibutan ng mga saksi sa paglilingkod na ito. Hindi ito basta-basta ang ating paglilingkod. Merong mga testimonyo na kung paano ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. Amen? Na ibig sabihin, totoo ang ating paglilingkod na ito. Ang Biblia, hindi po ito tinatawag na mga minamahal na babasahin na ordinaryong o tinatawag na mga ordinaryong babasahin ba? Hindi fiction ba? Ever say amen? Hindi fiction ang Bible. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Amen. Yung mga kwentong kathang-isip lamang, hindi po. Ang banal na kasulatan, ito po, ang banal na kasulatan ng salita ng Diyos, buhay na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Na binago tayo rito, pinagpala tayo ng mahal sa ating pagpaniniwala sa salita ng Diyos. Tayo po'y pinagpala, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Ever say amen? Kaya bilang Kristiyano, magkaroon tayo ng tinatawag na choice. May tinatawag na recurring choice. Kung maminamahal, tayo ba'y maglilingkod sa Diyos o hindi? Isang araw, ang ating mahal na Panginoon, habang nasa bahay ni Marta at ni Maria, from the book of Luke, chapter 12, no? Basahin natin ang Lucas, kindly po. From the book of Luke, chapter 12, verse 42, kindly. O chapter 10, Luke chapter 10, verse 40 up to 42, kindly. From the book of Luke, chapter 10, verses 40 to 42. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou now care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. But Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Amen. Lucas, Kamatanan 10, ang talatay 41 hanggang 42. Darapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naniligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Darapat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi alisin sa kanya. Amen. Ever shout, praise the Lord. So one thing is needful, sabi ng Biblia, and good part, which shall not be taken away from her. Ever say amen. Isang bagay na maganda at mabuti na hindi mawananakaw sa atin. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord.
Kung mayroong isang bagay na mabuting bagay, mag-isip ka ng mabuting bagay, na napakagandang bagay, na kinakailangan at hindi na mawawala sa iyo. Hindi may kumpara ang ating relasyon ngayon sa ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Wala nang pinakamagandang bagay dito sa balat ng lupa na dapat nating malaman at dapat mahalagaan ng isang tao. Ever say, amen. Wala nang ibang magandang bagay, ulitin ko po mga minamahal, na mahalagang bagay sa daigdig na ito, kung hindi ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, what if a man gain the whole world? Ever see, man? Lahat ng kayamanan na sa iyo, lahat ng karangyaan na sa iyo. Isipin mo lahat ng bagay na sa iyo. Lahat ng bagay mapasaiyo man, sabi po ng Biblia, kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno, walang kabuluhan ang lahat ng bagay na yan. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen? So one thing is good, sabi po ng Biblia. One thing is needful, and good part. Isang bagay ang mahalaga at mabuting bagay na hindi mawawala sa Kanya. Ang ating pong paglilingkod na ito ay napaka-importante. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Itong bagay na ito hindi kayang nakawin ng dyablo. Ever see, amen? Itong bagay na ito ay hindi po may tumbas sa kayamanan ng daigdig. Ever see, amen? Your salvation is priceless. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ever see, amen? Hindi basta-basta ang kaligtasan natin tinanggap na ito, mga minamahal. Napakaganda ng awitin ng youth choir kanina. Ever see, amen? You bought with the price. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo binili sa halaga ng Diyos. Ever see, amen? Kaya one thing is needful, sabi po ng mahal na Panginoon, and good part. At mabuting bagay which shall not take away from her, na hindi mawawala sa atin. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Meron tayong langit. Ever see, amen? Meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Kaya meron tayong choice ba? Kung ikaw pipili, anong pipiliin mo? Ang kalayawan, pleasure, enjoy the pleasures of for sin for a season. Yung kalayawan, kasalanan sa libutan, ito'y tinatawag na temporal lamang, ever see, amen? Pero yung eternal consequences noon, mga minamahal, napakahabang pagdurusa mo doon sa impyerno. Pero maglingkod ka sa Diyos, habang kayo naglilingkod sa Diyos, sa panahong ito, mga minamahal, maiksi lang ang buhay ng tao. Ever say, praise the Lord. So mga minamahal, tinatawag na langit na nakantay sa atin. Ang buhay na walang ganin, hindi kayang bilhin ng kayamanan ng buong sanlibutan. Kaya mga minamahal, be wise. Ever say, amen. Maging wise ang Kristiyano, maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, renewal of right choices, ulitin ko, by the believers involves the fear of the Lord. Amen? Loyalty to the truth, obedience from a sincere heart, and renunciation of sin with its associated pleasures. So failure to choose to serve and love the Lord will eventually, result in a tinatawag na judgment and destruction. Pag hindi ka maglingkod sa Diyos, I'm sorry, sabi po ng Biblia, but it is appointed unto man who wants to die after this judgment. Ever say, amen? Nakatalaga ang tao mamatay at pagkatapos ang paghukom. Subalit kung ikay naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, tayo lumalakad na may takot sa Diyos, sinsirong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan ang kinakailangan natin para tayo magsipasok sa karyan ng ating mahal na Panginoon. Ever say, amen? Kaya sabi ni Joshua, magpili kayo ngayong araw na ito kung sino ang inyong paglingkuran. Sa ating buhay, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Piliin mo sa araw na ito. Nandiyan ka ba sa kasalanan? Ang sabi ng Hebrew, let us lay aside every weight of sin. Bitawan natin ang kasalanan. Tumakbo tayo. Ever say, amen? Na may pagtitiis. Ang takbo inilagay ng Diyos sa harap natin. Gawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Merong gantimpalang nag-aantay sa atin doon. Sa dulo nito ang buhay na walang hanggan. Kasama natin ang Diyos abang tayo nabubuhay sa daigdig na kakasamahin ka ng mahal na Panginoon. Ever see, amen?
Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid, isang bagay ulitin ko, one thing is needful and good for it. And we shall not taken away from you, mga minamahal, ang paglilingkod natin sa malapit. Magpakainit po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sincerong paglilingkod sa Diyos. Ang kailangan ng mahal na Panginoon, sabi nga, God is not interested to the leftover of your time. God is not interested to the leftover of your money. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan, you shall love the Lord with all your heart, soul, and mind. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto ng malapit ng paglingkuran natin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At ang lahat ng bagay, alam natin ay ito'y daragdag sa atin ng ating mabait na Diyos. Kaya magpakainit po tayo. Amen. Amen. Maniwala tayo at tayo po'y sumampalataya at tayo po'y magtiwala at magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Abang si Martha at si Maria, si Martha nandoon sa kitchen, abala sa pagluluto. Sabi niya, Panginoon, sabihan mo yung kapatid ko na tulungan ako. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Martha, Martha, you careful for trouble for many things. Ika'y nababahala sa maraming bagay. Huwag tayong mabahala sa anumang bagay. Ever see man? Ever see man? Huwag mo magmumalalahanin yung bagay na yan. Ang importante ngayon, nandito na tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever see man? You careful for and trouble for many things, sabi ng Panginoon sa kanya. But one thing is needful and good for it, which shall not taken away from you. Amen. Ang ano po yun? Itong paglilingkod natin sa mahal. Halagaan natin ang pagkatawag natin sa mahal na Panginoon. Hindi lahat ng tao tinawag at binigyan ng Diyos, binigyan ng pagkakataon na makakilala, maglingkod sa mahal na Panginoon. Very precious ang ating pagkatawag na ito. Ever see man? Sa Banal na Kasulatan, very precious na ika'y pinili ng mahal na Panginoon. Dahil pinili ka ng Diyos before the foundation of the world. Sabi na Biblia, I have chosen you. Ika'y pinili na ng mahal na Panginoon. Nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina, pinili ka na ng mahal na Panginoon. Kaya bigyan natin ng kahalagaan ang pagtawag sa atin at pagpili ng mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Habang tayo po'y magpupuri sa mahal na Panginoon, may sanampan. So, mga minamahal, sa po ng ating nabasa, every believers faces the alternative of recurring choices. Mga minamahal, merong pagpili, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos pumili, maglingkod tayo sa Diyos. Awitin natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Paghihirap pa o pagsubok, ang umahanap sa'yo. Problema ba ito o pag-uusig ng mundo na ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya na walang hanggan, na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa kanila? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na
Hallelujah. Glory to God. Praise the name of Jesus. Purihin nating mabait na Diyos, mga minamahal. Nawa ang ating desisyon na paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Hindi magbabago kahit anong pagsubok dumaan sa ating buhay, mga minamahal. Hallelujah. Nakikita ng Diyos ang ating pagsasakripisyong ito, mga minamahal. Ang ating sa ginagawang pagsakripisyong ito, mayroong gantimpala, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Naibigin natin ang mahal na Panginoon. Matakot tayo sa Diyos. Gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y nasa tamang pagpili, mga minamahal. Hallelujah. Na paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Mga minamahal, sa oras na ito, tayo po'y magkaisang dumalangin sa ating mga pangangailangan. Praise the Lord. Hallelujah. Dagila at mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin ng aming ginagalang minamahal, Evangelista Will Estrada Almeida, O God. Narito kami, dumudulog kami sa trono ng biyaya, humingi ng habag at kapatawaran. Sa aming managawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala namin na paggawa. Patawarin mo ang bawat sa amin, linisin mo ang aming mga puso, O Diyos. At minsan na pa ikaw ang Diyos ang magpatatag sa aming pananampalataya, sa aming paglilingkod na ito, ang aming desisyon ay kay paglingkuran, O Diyos. Alam namin, O Diyos, na walang bagay na masasayang sa aming pagdesisyon na ito, mahal na Panginoon. Palakasin mo kami lahat, patatagin ang aming pananampalataya, i-revive ang aming spiritual, pangawakan mo kami, O Diyos. Pangawakan mo mga kapatiran, lutasin mo mga problema, pagalingin, makaramdaman, tingin mo mga dalangin ng bawat isa, ipagkaloob mo mga prayer ng bawat isa, pagpalain sila sa lahat ng bagay, sa financial material, lalo tingin sa spiritual. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Ipatong kamay sa inyong ulo, mga minamahal. I-cast natin ang mga karamdaman, dakilang Diyos sa oras na ito. Sa unang dalangin namin, beloved pastor, aming sinasawayang lahat ng uri ng mga karamdaman, pag-alinlangan, mga problema, mga kahirapan, kawalan, panulupaypay, mga kahinaan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Damoy na mga karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Be healed, be blessed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At bilang pagpupuri sa mahal na Panginoon, let us all stand and let us jump and shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless po, mga minamahal.